Maaraw na morning mga kapudi. Ayan, maaraw na. Kahapon medyo makulimlim na maaraw. Ngayon ay paganda ng araw. So itong biglang tubo dito ay ayan, lumalago kangkong, gumagapang na siya. At ito po yung ampalaya na kinuhanan ko siya dati. Ngayon malago na. At ginawa ko mula doon ay inusad ko siya mas malapit dito sa puno ng malunggay. Ayan, kasi naisip ko pwede po siyang gumapang sa puno ng malunggay. At kaya pala naiinis si Mr. sa akin nung pinutol ko isa kanya, nung nilagay ko siya sa ginulay na mais, ay ayan, may bunga na siya. Sana makabuhay tayo ng kahit isa para alam niyo na, matikman man lang natin. Kaya lang ito ba ay ayan, may gasgas na siya. Pero siguro yung iba, ang alam ko parang kailangan isusupot para mapanatiling maganda yung bunga. Ayan, inaayos ko pa siya kasi yung iba laylay. Talagang sinasadya kong dito siya gumapang. Ayan, nung nakarang araw nandito siya, inakit ko siya dito. Kasi may mga kumakapit na siya, galingin. So, ayan, para doon siya gumapang at umaba pa siya kasi kung hindi man magtuloy yung ibang bunga niya, pwede natin pakinabangan yung mga dahon sa munggo naman. Ayan. At yung kangkong, nung una, ito lang yung unang gumapang. Ayan, pinagapang ko siya dito. Tapos, meron na siya uli isa pang gumapang. Pero actually ito, pwede naman natin itong ilagay sa isang paso na mayroong tubig. Kasi ito po parang hindi naman siya panggapang sa mga pader-pader. Kailangan may nagagapangan siyang lupa at may tubig. So, ayan po ang update. At yan, nagluto po si nanay ng laing, ginataang laing kahapon. Uy, ayun na may paru-paro. May music na naman po si kuya. Pagpasensya na itakip ko, ganyan po talaga siya kasi hindi naman po siya marumi. Ano lang po yan parang sa katagalan ay nagmamantsa ng gas-gas kasi hindi naman po siya tunay na stainless. So, yan ang ating ginataang laing. Ang ginawa ni nanay ay ginisa na yan kahapon at nilagyan na ng gata. Tapos yung panglahok niya ay karne ng baboy. Yun yung pinakukuluan ko ngayon. Ihahalo ko na lang po. Hindi ko na po siya ipipirito, hindi ko na po siya igigisa. So, ayan. Pinakulo ko lang po siya at slice ko siya ng maliliit. At pag malambot na siya, ihahalo ko lang po doon sa laing. Kasi iniisip ko po kung ipipirito ko pa, matrabaho, para simple lang naman. So akala ko may pagre-regaluhan si nanay, sabi niya sa amin lang daw, kasi sabi ko kung ipangre-regalo mo, bakit karne ng baboy? Kasi meron po siya laging binibigyan niyan ay may sakit sa puso, so hindi siya advisable na karne ng baboy. Sabi niya hindi, pang sa atin lang yung laing na yan, pang ulam lang. So matutuyo na siya. Titingnan ko muna kung okay na lambot niya kasi pangalawang dagdag ko na ng tubig yan kasi pinakukulo ko po ng malambot bago ko ihalo. At nilagyan ko lang po siya ng chicken powder. Ayan, chicken powder na bigay ni Kuya Roy at Ate Gemma. Very useful naman. At ito yung aking pinangat sa kamyas na talang-talang. So kahapon pa yan, tatlo po yan, may natira pang isa, buhay pa. So palagay ko kung hindi ako ang mag-uulam niyan, si nanay. Kasi yung mga bata hindi po mahilig dyan. Ang inulang lang po nila kahapon ay sender tuna. Yan. So mamaya po kung matutuloy ako magpa-car wash, sa car wash, pero actually Mio wash, samahan nyo po ako at papa-change oil ko na rin po. So matagal-tagal na rin po hindi nakashoot na wash yung aking Mio dahil medyo hindi nga po nagagamit, tapos nag-uulan. Ayoko naman siyang ipa-car wash sa gawing tangos na nag-uulan. Sayang lang po kasi magpuputik din naman. So ngayon try ko po para malinis naman at malagyan siya ng wax para makisap. Tapos sabay pa change oil ko na rin. Siguro bago ko sunduin si doktora mamayang hapon na uwian po niya. Dahil maaga po yata yung uwian nila ngayon. Nag-message po yung teacher po ni Desiree na maaga po namin sunduin 3 o'clock. Kasi kung umuwi sila ay 4 o'clock. So ngayon may meeting sila. Supposed to be last week, kaya lang nga po ay maulan, hindi po natuloy yung pasok nila. So yun po. At nagdagdag pa uli ako ng konting tubig para sure na malambot po yung ating karne ng baboy.
At ayan, ang ginagamit ko po ngayon ay ayan, yung cash gift ni Sir Robert Decena na pinambili ko ng kalan, at saka yung cash gift po ni Ma'am Virginia Fontosillo nung ako ay nag-birthday. Ayan. So hindi ko po kasi in-expect na tatlo yung kalan na ilalagay ko dito. Supposed to be dalawa lang po talaga. So itong isa wala siyang lulusutan na butas. Although pwede ko siyang gamitin, ito dito ko ilalawit, kaya lang parang magiging sagabal yung gasol. Or ang choice ko niyan ay nandito yung gasol, tapos dito yung kalan na yung nakakapit dito sa gasol, at ito yung ipupwesto dito ay doon ilalagay yung lulusutan. So pinag-iisipan ko pa kung ililipat ko ito doon, pero di po ba sabi ko kasi yung gatmare yung magluto na doon dahil tumatalsik yung halimbawa mga pinipirito. So mabababoy yung madudumihan yung ating pader, at yung bintana nga may initan, matutunaw yung sealant niya, malalagas na naman yung mga salamin. Nakita nyo po ito kadidikit lang, bumigay na. So hindi ko alam kung paano ba talaga ang pinaka technique na mas matibay. Pero kasi po nung araw parang clay yung inilalagay sa bintana, ngayon kasi parang shortcut na sealant na lang yung nilalagay nila. Siguro mas maganda may sealant na, lalagyan pa nung parang clay na o parang grout na ididikit sa kanyang ganyan na parang maninigas po siya. Pero yun po talaga yung nagtatagal. So eto, ginagamit ko na siya dahil may pa-order po ako nitong darating na September 10. At ito naubos na yung gasol na nakaduktong dito. Ayan po, bumili ko, pero iaayos ko muna kasi ito naman po yung gagamitin ko para hindi po masayang yung pagkakabili ko dito dati. So yan, maganda nga po siyang gamitin. Kaya si nanay naman takot na baka raw sumabog. Actually excuse po, kaya po sumabog yung ganito kong kalan dati. Mas mahal pa nga po ito kaysa nung nakaraan Parang 1.8 yung nakaraan, ito 2 plus 2.5 ganyan, o 2.7. Maghapon kasi ako nagluto, mula umaga hanggang hapon nagluto ako ng puto. So siguro nag-overinit na siya talaga. So siguro ito, pwede to pang bahay lang na mga lutuin, yung simpleng gisa-gisa, mga sinigang na baboy, nilagang baboy, or pwede pressure cooker muna yung baboy para hindi magtagal. Ganun po. At kung pang matagalan naman, ito talaga ang pwede. Ayan, wala pa rin tatalo dito kahit na ito ay lumang version. So ayun po. So ito pagkalambot po ay isasalin ko na dito yung laing para mag-mix na po sila. Ayan, hinalo ko na po mga kapudi yung karne ng baboy. Ayan. So hindi ko na po siya pakukuluan uli kasi ininit ko na po yan ngayong umaga, kulong-kulo. So mamaya na lang uli para alam nyo na hindi malasog. Kasi kami po pag nagluluto ng laing ay isang maghapon na araw lang namin ibinibilad para medyo dry siya at medyo sariwa pa. Pero hindi po yung sariwa-sariwa, ayaw po kasi namin nun dahil nalalasog. At yun nga, na-testing ko na dati yung magluto ng dry na dahon ng laing, binili ko sa Pure Gold. So hindi ako nasasarapan sa tuyot na tuyot at puro dahon lang po yun. Mas masarap pa rin po yung may sanga ng dahon ng gabi. So ayan mga kapudi, ang kulang for today, laing ito, ginataang laing. Ayan, meron tayo dito 1 kilo ng laman ng baka. So yan ay binabad ko na ng matagal sa tubig dahil frozen po yan. Nung inuwi ni nanay ay hindi ko po agad iniluto, pinireserve ko muna. So maglagay tayo ng toyo, mga 2 tablespoon ng toyo. Yan, gagawa tayo ng Jollibee honey deep rice. Ayan. Tapos ng toyo ay konting suka. Simpleng-simple lang yung ating gagawin. Tapos konting paminta, bumuhos ka. Ayan. At yan, may konti pa akong sesame oil. Sobrang konti, ayaw na pumatak. Kaya konting-konti lang naman kasi ayoko ma-overpower yung ating lasa ng beef sa lasa ng sesame oil sa aroma. So siguro ang habol ko lang dyan ay konting aroma lang. Ayan. So
Ayan, ilamas natin o i-massage natin at i-marinate natin sa loob ng 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Tapos ilagay lang muna natin sa refrigerator. Ngayon ay i-massage po natin. Yan, ang habol ko lang dugo dyan dahil nilagyan ko ng sesame oil ay yung konting aroma. Yan. Ayoko naman po ma-overpower yung ating lasa ng beef sa aroma at lasa ng sesame oil. Yan. May pagka-Asian kasi ang aroma at lasa ng sesame oil. So ayan, ito po hindi ko na masasabing Filipino version kasi may sesame oil, di po ba? Sesame oil, alam niyo naman, mga Chinese yan, Korean, mga ganyan. So ayan ay tatawagin kong Jollibee Honey Beef Rice. So pero na-phase out na po ata o wala na. Na ano na, hindi na siya binibenta sa Jollibee. Ewan ko lang sa ibang brand. Pero ngayon ting umaga, wala na ako nakikitang ganyan. Hindi ko alam kung bakit. So ayan, marinate lang natin yan ng 30 minutes to 1 hour at lagay lang natin sa ref o refrigerator. Yan. Tapos mamaya ay lulutuin natin siya. Ayan, at may deliver silang hito. Wala bang kasilaki ko? Wala bang malaki? Silaki ko? Isang nga na ako umirit eh. Oh. Hindi ka pa isa dyan. Paano nga tayo mananalo dyan? Wala raw. Eh, pag sa iba sila kumukuha. Hindi ko nakita yung timbang. Hindi ko nakita yung timbang. Hindi naman lang maululugi. Eh, kulang. Ha? Hindi ko kulang. Ha? Hindi ko kulang. Saan nahuli nyo nga ngayon? Saan nyo hinuli ngayon yan? Kala nga ni nanay, di kayo darating. Naku. Gising na. Hindi niya kaya narinig yung sinabi ko. Magkano kubra? Ha? Kubra. Malamig. Eh, 30, ano yun? Malaki yun eh. 35. Alin? Yun, yung nakaboting plastic. 35 ba yan? Oo. Wala yung maliit lang. Ala kami nakabote. Sting, ayaw ba ng sting? Magkano yung sting? 20. Sting na lang. Ilan? Kubra? Ha? Sa? Mas mahal to rin kubra. 20 lang yung 20 Magkano po lang. yung kupra niya? Mahal ng cobra eh, 30 plus. Sting, ano? Gusto mo, sting o cobra? Sting na lang. Magkano yung sting? 20. May sige niyo kayo eh. Wala, ayoko magtinda sigarilyo. Nasisigarilyo lang ni mister. Oo, naku, andyan nung. Malulugi lang ako. Tsaka si kuya. Mas manigarilyo yan. Uutangin lang, hindi lang 10 years bayaran. Ay, bayad ng hito oh. 3,1 bagan, 3,150. Ba, kailangan nyo na sting ba? Bagyo ba kayo? Ha? Pa. Gano'n ba yan? Kasi 1,000. Ba't nagkulang? Naging 2,150 lang to? Ganun ba? Ba't kinuha ng kumpare ko? Haluan niyo naman yung natin. Teka, baka nalito ako nung kumuha ko. O, ayan, pinagluto pa kayo ng laing, oh. Teka, kuha pa 1,000 ba? Kulang. Oo. Hindi, naiwan dito. May picture sa liit. Makukuha ni pare, lagi nakalak yan. Kaya si pare hindi makakapasok dito. Kukunsyal pa naman. Bigyan mo nga yung isa lang ko. Ngalin. Sting yata gusto. Sting. Ebe, unfair naman. Yung dalawa bumili eh. Kaya mo na. Doon daw sa isa. Oh, naku, kayo bumili eh. Binigay lang ano. Ba't gano'n ano? Si pare. Baka po putang na kayo. Eh para si pare lang nagbibigay ng hito kay pare. Oh, kakain na kayo, laing. Ha? Oh, ay. Shoutout mo yung asawa mo. Sabi mo, asawa ko, pagbiyahe na kami, baka nagdududa ka pa.
Magkadagdag pa ako isa. Saan? Baguio naman, Baguio. Saan makikita yan? Yung para sa akin. Sa YouTube. Yung para sa akin, bigay nyo na lang sa kanila. Rowena Foods to go. Rowena? Rowena Foods. Pagkain Foods to go. Search mo tapos subscribe kayong tatlo ha. Oh, marami na kayong upload dun eh. Ewan ko, kasama ka ng mga nakarang upload ko. Kasama siya. Nakita mo? Hindi ka nagko-comment. Hindi ka man lang nagko-comment. Yung namatay na yun sa aso eh. Yung Sa aso. talaga. Yung sinasabi kong pare, si Kuya Puyo kasi pag basta dumating sila pare, nakahiyaw siya ng nakahiyaw. So ayan po yung deliver ng hito ngayon. Good morning po mga kapudi. Ayan, Friday at si Doktor ay nakapang Girl Scout. Magpapapusod ka ba? So ayan, igagayak muna natin siya. Aga niya naligo, madilim-dilim pa po sa labas. Yan. Mamaya, ligpitan naman tayo ng mga damit. Diyos ko, may nakatuyo din si Mr. dahil ang lakas ng ulan ng mga nakarang araw. At ayan, good morning mga kapudi. Mahamog, may pag ako nakita. Supposedly kapon parang uulan. Nagdiliman lang pero hindi tumuloy. So ayan, tinitingnan ko kasi magsasampay ako ng mga tuwalya. Gusto ko pumaarawan yung aming mga towel dahil ilang araw nang nag-uulan. So ayan yung kay doktora, kukunin ko muna yung iba para maiayos ko. Sana naman dire-diretso yung araw ng kahit mga isang linggo o isang buwan. Minsan nakakainis din yung mainit kasi yung maaraw kasi ang init po talaga sa pakiramdam parang summer. Or baka naninibago lang kami dahil dahil matapos yung ilang araw na malamig dahil sa pag-ulan ay biglang umaraw naman. Sobrang init naman. Yan. Gusto na si doktor na panglahatan? Ha? Nasa pa? Sampay na at ito na last. Yun na nga may Desiree ni doktora sa mukha niya pag nagilamos. Oh! Wala. Ayan. At pwede na tayo mag-books ng bintana ng food shop, kitchen studio. Ayan. Meron naman akong bagong gasol. Ayan. Ay. Para pumasok ang morning blessing kahit hindi pa tayo nag-i-start ng full operation. Pero may nagtatanong-tanong na po, dalawa na yung nagtatanong. Kaya gusto nila dine-in. Ayoko na nga ho na dine-in. Siguro, okay naman. Basta meron tayong tab at kutsara at tinidor nga. Para kung gusto nila ng kakainin na nila, ay ayun, pwede na silang kumain. At ayan, balik na natin yung mga soft drinks dito. Yan ang aking gawain everyday. Pagising sa umaga ay naglalagay ako ng konting soft drinks lang naman. Tiga-tigalawang Mountain Dew, tiga-tigalawang Coke, or yung Cobra. Kasi ay may bumibili po kahit papaano. Sila mister lang at saka yung may gumagawa po dito sa kapitbahay namin. Dito sila bumibili, tsaka tapos yelo. Sa tanghali ay gumagawa ko ng pa-apat o 6 na yelo
nakakabenta po tayo ng 8 yelo sa kahapon 8 dahil sobrang init, pero nung umulan walang bumibili. Siyempre po walang gusto ng malamig na tubig pagka umuulan. Yan. At ayan, antay ko lang mag-yelo yan. Maya lang mga 10 o'clock mag-yelo na yan dahil freezer nga po yan. Iaahon ko naman siya dun sa dito sa styro para dun siya matunaw at mapanatili niya yung lamig. So isa lang yung Mountain Dew ko, dadagdagan natin kasi may araw na mabili yung Mountain Dew dahil mas malaki siya kumpara sa mga Coke. Pero meron namang gusto Coke din o Sprite. So yung Sprite ko medyo naubos na, 2 na lang siya, yun ang kailangan kong bumili. Yan. So Coke tsaka Coke, 3 na lang. Yung Sting wala pala akong nilagay. Kailangan tayo maglagay ng Sting kasi hindi mabili yung Sting. Yung Cobra kasi hindi ko na matandaan yung price kasi may sinasabi sila parang 23 lang sa iba. So sabi nga ni doktora, parang mura lang yung bili namin sa Sting ay sa Cobra. So titingnan ko muna pag namili pa ako para malaman ko. Para ano naman, ilang piraso lang naman po yan kasi madalang lang din yung bumibili dahil yung mga gumagawa po rito, karaniwan ay meron ng suking tindahan dito doon. Eh ako naman makapag-agawan lalo na kung mga nangungutang naman po yun, eh hayaan na po natin. So yun, ang update ngayon umaga, kakape po muna tayo. Tayo mga kapudi at ito ininit ko yung pancit canton gisado natin. Inatirang konti yung freezer ko at ayan ininit ko para pagising yung mag-yanis ay may agahan po siya. Pero karaniwan po kasi sa mga bata ngayon ay hindi po nag-aagahan. At ito na yung ating marinated beef. Hindi ko po siya iluto kahapon, ngayon na lang po kasi gabi na. So alam niyo na mahirap kumain ng karne pag gabi kasi mahirap na matunaw yon sa ating bituka. So kahapon sana ay di po ba sabi ko magpapa car wash po ako, magpapawash ng liyo. Ang problema po ay sobrang dilim kaya hindi kami natuloy dahil bandang 3 o'clock sinundo ko si doktora ay nagdilim ang kalangitan. So, in-expect namin ay sobrang lakas ng ulan, thunderstorm. Pero hindi po dito umulan. Ayun po ang nangyari. Medyo humangin lang ng konti na malamig ang simoy ng hangin. Pero siguro po sa ibang part ng Baliwag o Bulacan umulan. Doon kapakadilim po kaya nagmamadali ko si doktora. Sabi ko sana bibili kami ng mga bote ng sabon dahil pwede na po siyang i-repack. Maganda na po yung pagkakaburo ng ating sabon, kumbaga pagkaka-marinated within 4 to 5 days ay ayun, pwede ko na siyang i-repack ngayon para mabenta natin yung iba at yung iba po ay magamit po natin. So ayan, ito na yung ating beef. So kita nyo, minarinate ko siya sa toyo, konting suka at saka paminta. Hayaan ko muna siyang kumulo dyan hanggang sa lumambot. Hindi ko na po siya ipe-pressure cooker dahil feeling ko pag na-over sa lambot to ay magiging corned beef dahil nakita nyo naman yung mga strand ng meat ng ating baka. So wala akong honey pala, naubos na po pala. Ang ilalagay ko na lang ay sugar. So ang mangyayari natin dyan ay sugar glaze beef. Yan, Jollibee sugar glaze pala, glaze to rin. Jollibee sugar glaze beef po. Ayan. Tapos mamaya ay lalagyan natin siya ng maraming sibuyas na ikakaramalize natin sa mantika. Ayan. So ayan, hayaan ko lang siyang kumulo. Pagka medyo nag light brown na siya at naubos na yung tubig niya at nag light brown na siya ay dagdag pa tayo ng tubig hanggang sa tuluyan siyang lumambot. At ito na po mga kapudi yung ating gagawing honey based beef. Kaya lang
Wala na pala akong honey. Ang gagawin ko na lang po ay sugar glaze. Brown sugar pwede na. Konting-konti lang naman po, hindi naman po kailangan matamis na matamis. Bali, ngayon ko lang po siya niluto dahil kahapon ay gabi na. Niisip ko mahirap nang matunaw sa tiyan po natin yan dahil karne. So ngayon na lang po akong umaga at ayan, slow cooking ko po siya ginagawa para dahan-dahan yung pagpapalambot po sa karne. Ayan, nagpapag na naman po mga kapudi. Tuyo na po siya mga kapudi at ngayon pangalawang lagay na natin ng tubig yan. At tingnan ko po kung malambot na siya, medyo malambot na. At tingin ko pagka na-reduce na to lalo yung tubig na dinagdag natin sa pangalawang kulo ay saktong-sakto na yung lambot niya. At pagka tuyot na siya ay dadagdagan ko siya ng oyster sauce. Tapos magto-toasted tayo ng white onion. Ang masarap po dyan. Kumbaga ano siya bistik pero ibang flavor, ibang version. So ayan lang natin siya kumulo at ma-reduce po mga kapudi para lalong lumambot yung karne natin. Ayan, pangalawang lagay na natin ng tubig mga kapudi at lagyan na natin uli ng konting asin lang dahil nilagyan na natin siya ng toyo. Ngayon tinikman ko siya kanina ay okay naman na yung lambot niya. Tingin ko ay saktong-sakto yung lambot niya pagka natuyo pa po yung dinagdag natin na ikalawang batch ng tubig. So pagka yan ay na-reduce, idadagdag ko na po yung oyster sauce. Ayan, pwede rin naman pong wala dahil complement po ang lasa ng oyster sauce sa ating gagawin dahil dadagdag tayo ng konting sugar o brown sugar or honey. Kung meron kayong honey talaga ay much better. So yun po, tamang-tama. So oyster sauce, ayan, maglalagay ako mamaya pag natuyo na po siyang mabuti. At ayun, dumating si Mr. Sabi ko ipaghiwa niya ako ng sibuyas kasi gumagawa po ako ng ilang pirasong yelo. Baka lumasa yung sibuyas sa kamay ko, lalasa sa gagawin kong yelo. Sabi ko medyo kapalan yung hiwa. Ganyan yung ginawa niya. So isusupot ko na lang po yan at ipipreser kasi ang gagawin ko po ay paring. So para naman medyo satisfying yung ating luto ay ayan, gagawa uli ako, maghihiwa uli ako. So nagpabili po kasi ako sa kanya. Meron po kasi dito red. So hindi bagay yung red sa panlasa ko dito sa ating iluluto. Pero kung wala kayong ibang choice, pwede naman din po siguro na yung red. Ayan, kaya lang medyo ano po kasi siya medyo mas matapang yung lasa niya. Okay, so ayan, maghihiwa po muna ako mga kapudi at alam niyo na medyo mahirap mag-video pag nag-iisa lang po. Ayan mga kapudi, natuyo na naman siya. At nag-burn na naman. So, yan ang struggle pa live na nagluluto. Pag video pala, hindi pala live actually. Ang hirap kasi magsalita ng words na mamamali. Kaya mga kapudi, medyo natuyo na siya. Hindi ako mag-a-add ng oil. Ayan, mag-a-add lang ako ng oyster sauce kasi i-caramelize natin yung ating mga sibuyas sa oil. Tapos ihahalo natin dito. So ngayon, ready ko na idagdag yung ating oyster sauce. Ayan, nag-blurred na naman. Sorry mga kapudi. Ayan, ito na yung magbibigay ng medyo malapot na texture sa juice ng ating baka. Juice o konting sauce. Yan na yun. Kasi may oyster sauce na. Or maglagay kayo ng konting slurry. Magbigay siya ng konting tubig at cornstarch or harina. Depende sa availability ng ingredients sa inyo. Pwede din yung yung ano ba tawag sa powder na yun? Yung powder ng kamoting kahoy. Kasaba. Yung kasaba powder. Konti-konti lang yun. Medyo mami. So ayan, hayain ko lang siyang medyo matusta. Sa oyster sauce at papatayin ko na siya. Hindi yung ating
ating kawali at yung karne. Papatay mo na yung apoy. Ayan. Minsan kasi parang, alam mo ba yun? Parang naiisip mo yung mga tama ng sinasabi mo. Ayan, papatay na natin yung apoy after nyan. Para medyo masutay lang yung ating oyster sauce. So ayan, patayin ko na muna dahil tatanggalin ko muna yung kawali dyan. Ang ililipat ko naman ay bagong kawali dahil hindi pa na ikakarga yung ating gasol. Ayun pa. Sinabi ko kay Mr. kaninang madaling araw, hindi ko alam kung ba't hindi niya ikinabit. So isa lang yung gumagana sa ating mga kalan. At ito na yung ating mga kapudi yung hiniwa ko o in-slice kong white onion. So, i-ano lang natin, caramelize sa mantika. Oop. Yan, nag-preheat na ako ng kawali at mantika. Sakto lang yung mantika para makaramelize natin yung ating mga sibuyas. Pwede rin naman yung hiniwa ng mister. Kaya lang, syempre, naka-vlog tayo at sayang naman yung pagkakataon na i-video natin. Pasensya na kayo kung medyo maingay. Background ng ating mga sakyan, ating video. So, ayun, kakaramalize lang natin. Hantay natin siyang medyo magpa-brown. Dami naman ang sibuyas habang nagpa-brown ay tumatamis. Yan o. Ang bango ng ating karni ng baka. So, ayan, binudburan ko na po yan ng konting asukal. Hindi ko lang po naipakita sa inyo dahil akala ko naka-play. Naka-ano po pala siya, ano ba tawag doon? Naghang. Isa po naghahang tong ating GoPro, hindi ko rin alam kung bakit. So, sayang yung may mga pagkakataon na nagbibideo ko, hindi pala naghahang. Eh, hindi nakaka-capture, sayang naman. Pero yun, nasa sa inyo kung mag-a-add kayo ng sugar or hindi. Meron kasing taong hindi mahilig sa matamis. So, ako nag-add lang po ako ng 1 teaspoon ng sugar. Hindi naman masarap yung matamis sa matamis. At, doon naman po sa ayaw ng makarne, pwede po kayong mag-gisa ng side dish na gulay. Pwede po, ang bagay po kasi sa baka, ang nakagisnan ko ay toge. Pwede kayong mag-gisa ng toge na may repolyo or carrot. Or mismong ano lang, repolyo. Or toge lang, kung alin ang available po. Pero kung walang available na gulay, kahit ano lang, pwede po yan. So, antayin natin magkaramelize yan at dadagdag natin sa baka. Yan. A-update ko kayo mamaya mga kapuli. Ayan, nagkaramelize na ang ating mga white onion sa mamahaling kawali. At ngayon naman ay ang ingay. Sa-transfer naman natin ang kawali na mayroong beef dito sa ating kalan para ibubuhos na lang natin ito sibuyas at kailangan pa uli natin siyang lutuin ng 2 to 3 minutes para mag-combine yung lasa ng ating sibuyas sa ating karne ng baka. So yun, naka-under na po yung ating kalan sa kawali at yun ko muna sandok para dire-diretso tayo. At ito na yung ating mga sibuyas. Yan, transfer natin dyan. Pwede kayong mag-add dyan mga kapudi ng konting sesame oil kung gusto nyo. Pero kung wala talaga ay okay lang. Tapos since meron akong available dito na sesame seed na color black. Na color black na lang ang sesame seed na ilalagay. Yan, ang ating sugar glaze beef. Kunin natin dito yung ibang excess. Hindi ko naman po mailipat dito yung ating baka kasi andun yung sauce at flavor ng baka. So pwede naman ito ay hugasan natin konting-konting tubig at ilalagay natin dito sa ating inaanong baka. Yan. Hindi po ba makisap na siya dahil sa oyster sauce, combination ng oyster sauce, tapos sugar at oil. So, kukunin ko lang to, lagyan natin ng konting tubig. Konti lang po para makuha natin yung konting flavor ng sibuyas at saka yung oil. Shake natin. Sayang kasi
Diyan yung lasa. Tapos ilagay natin dito. Para makuha natin yung ibang flavor ng sibuyas. At the same time ay makakadagdag tayo ng konting sa ating kanyang butter. Tapos dagdag tayo ng black pepper at yung ating black sesame seed. Ito na yung ating black pepper at black sesame seed. Ayan, hindi ko alam kung nakikita niyo pa siya. Ayan, mga kaputi, ang ating sugar glaze. Instead na honey glaze ay naging sugar glaze. Sugar glaze Jollibee style. Ayan, so itatapis na lang natin yan sa kanin. So, konting halo pa tayo para yung ating sesame seed at paminta ay kumalo na sa ating karne. At okay na siya. Let's do it. Kain na mga kapudi. At dahil gising na si Mark Dennis mga kapudi, ayan, nag-scoop na ako ng rice para mabigyan ko naman kayo ng sample. So tinanong ko kung kakain na si Mark Dennis, sabi niya mamayang konti. So sabi ko kasi magtatakad nga ako nito o mag-scoop ako para naman mapakita ko sa inyo. Ayan, honey glaze beef rice ng ala Jollibee mga kapudi. Yummy. Ay. So itappings lang natin at ng masarap. Ako ang gusto ko dyan hot sauce. Sarap yung angang-angang. So ganun din naman ang nangyayari sa sibuyas pala natin. Naghahiwa-hiwa rin ng maliliit mga kapudi. So, ayan na po mga kapudi ang ating honey glaze rice. Sarap, sarap. Ito ba? Ayan, kain na po mga kapudi. Ayan, sana may natutunan kayo ngayon. At mamaya i-update ko kayo kung matutuloy po kami ni Doktora na magpa-wash ng Mio at bibili uli ng plastic bottle. Kaya uli, hindi po kasi natuloy. So, i-deliver ko lang to kay Mark Dennis sa kwarto niya dahil gising na siya. At, ayun nga po, dahil nag-online class pa sila at mamayang hapon daw po ay may exam siya. Hapon, ang exam niya ay online. So, ayan po.